artists na nag-participate dito sa event na to are fan sa mga old school noontime show sa tanghali, like mga pelikula ni Fernando Poe Jr., yung mga pelikula nila Ramon Revilla, nila Dante Barona. Basta yun, yung mga old school bakbakan sa tanghali. So yun, doon kami na-inspire. Lahat kami parang medyo into pop art, surrealism, and parang underground movement ng art. So naisip namin, gumawa kami ng collaborative event na parang feeling namin ma-express namin sarili namin, na parang sobrang in-idol namin yung si Magnum Asupre. Magnum Asupre, isa siyang wild idea. Yun, make-believe character po siya. Parang gumawa po kami na parang fictional Filipino old school hero na who will save the day. Na parang yun yung idol talaga namin, kunwari. Noong taong 1974, sa lalawigan ng Malolos, Bulacan, may isang pulis na nagngangalang Renato Trujillo. Isang pulis na payak at namumuhay kapiling ang asawang si Irma at ang anak nilang si Isko sa isang simpleng kubo na may isang kwarto at 2 askal na tuta. Hopping team siya, pero kailangan strictly pop and surrealism lang. Tapos, lagyan namin ng saltik ng konting Magnum Asupre challenge. Yun po yung parang iisipin ng bawat artist, sino ba si Magnum Asupre sa amin? After we read yung ginawa kong story, at kahindik-hindik na panggagahan sa kanya, ang mga kapwa polis, lahat po sila nag-prepare ng artwork para dito lang sa exhibit na to. Saka, I strictly suggested to them na parang pagagawa kayong artwork about Magnum Asupre, try not to use recycled artworks. Tapos yun, nagulat sila, kala nila medyo malaking size. Kaya medyo napaghandaan. Kasi 8.5 by 11 lang yung parang strict size namin. Isang araw, habang papasok si Renato sa Presinto 13, sa bayan kung saan siya nakadistino, nakita niya ang kapwa niya mga polis na si Rudy, Ador at si Bentali na gumagawa ng karumal-dumal at kahindik-hindik na panggagahasa sa 16 anyos na inosenteng dalagitang si Ramona. Hoy! Itigil niyo yan! Ang pabalang na pagpigil ni Renato sa kapwa kasamahan. Nagulat ang walang pusong pulis na tila kabado. Huwag ka nga maingay dyan, Renato! Sumama ka na dito kung ayaw maputuan ka namin. Nang gagalaiting pabulong ni Bentali. May mga artist na nag-participate sa exhibit. Magkakalaban po kami sa mga art competition. Napansin po namin lagi po kami nananalo pag mga awarding. Every time na mayroong competition, kami nakikita. Sabi namin, bakit kaya hindi tayo nagiging magkaibigan? Na-feel po namin na parang meron na kaming certain closeness sa isa't isa. Gumawa po kami ng parang underground movement na gusto lang namin na-express yung sarili namin. Sa sobrang awa ni Renato sa dalagita, tinadyakan niya ang mga kapwa polis at pinilit na inalayo si Ramona nang hindi na siya maghahasa. Salamat po, Mang Renato. Ang nanginginig at humihikbing si Ramona. Pinatakas mo ang almusal namin. Ang galit na pasigaw na tatlo sa kapwa niya mga polis. Plak! Blog! Spak! Etong sayo! Dapat sayong lumpuhin, pakialamero. At paulit-ulit na ginulpi si Renato habang pinipilit niyang tumakbo at lumayo. Bumunot ng baril si Ador at sumunod si Rudy at si Bentali para paputokan si Renato at patayin. Wala pang character talaga yung Magnum Asupre kung sino ang itsura niya. So I tried to portray him. Kumbaga ano yung na-imagine ko magiging itsura niya. So siguro, ayan na nga siya. Binasa ko yung story niya, tapos yung story niya, yung tukol kay Ramona. Yan, si Ramona. Hindi ko naman alam na yung nung umpisa ko ano yung kwento ng Magnum Asupre. Tapos, sumakto lang siya ng, siguro sa senaryo na nakikipaglaban na siya doon sa 3 rapist na mga pulis. Sa artwork naman, may touch pa rin siya kasi ni Magnum Asupre. Kasi based on dun sa story niya, may mga nakalaban siyang parang mga rapist. Si Magnum Asupre siya yung tagalipo ng mga masasamang loob. So para sa akin, yung ginawa ko, ito yung dark side ng gagawin Magnum Asupre. So basically, yung puso ng nakikita ng Magnum Asupre. Para may relate ko siya sa Magnum Asupre, ano siya,
Kumbaga, ang title ko kasi yung Cosmic Soup. Dahil dun nanggaling yung mga comets na nagbagsakan. Pag nabasa niyo yung story. So yun, hindi yung mga creatures. At first, I want to make an artwork about yung sa mga previous nating mga superheroes. Ang naging main problem ko lang is I cannot find a nice picture of them. And sobrang nalungkot ako kasi yung mga superheroes na yun, na parang vintage, we call it vintage na sa atin. Supposedly, dapat meron silang mga pictures kahit sa internet. So, ang nangyari, I created my own superhero. Ito, imahinasyon ko lang, parang naisip ko yung mga spaceship yung ganyan. Kasi nung mga time na yun, parang ang bagal ng mga pagong, tapos parang in-invade na sila ng mga alien, parang gano'n. Sa isang iglap, lumiwanag ang kalangitan. May parang mga pagbabaga ng mga kislap at kakaibang uri ng elementong bakal mula sa kalawakan. Comets! Comets! Meteorites! Meteorites! Ang sigaw ng taong bayan. Umuulan ng bato! Magsipaglikas na kayo at baka tamaan kayo at mamatay! Padrum! At bumagsak nga ang kometa at natunaw na parang likido. Ah! Natutunaw kami! Ang sigaw ni Kaador, Rudy at Bentali. Tanging si Renato ang naiwang buhay at tumindig nang nakatingin sa kanyang nagbabagal niyang mga kamay. At doon ay nagkaroon ng Magnum Asupre, kalaban ng kasamaan at masasamang elemento at patuloy na magtatanggol at maghahasik ng kabutihan sa tulong ng kanyang sandatang bumubuga ng kumukulong asupre na automatic na tumatarget sa mga kaaway. If you want something, gawin mo, tapos then justify it na parang kailangan may ma-prove ka about dun sa ginawa mo. Mapa-music man yan, mapa-culture man yan, or parang mapa-drawing or whatsoever. Parang sige, go lang. I wanna do the right thing. I wanna be the sure shot. I wanna have my mind straight.